Dumako lang po tayo dun po sa mga preparasyon ng iba't iba pong ahensya dito po sa ating pong lambak po ng Cagayan. Dito pa rin po sa posible pong epekto po ng Bagyong Juan. Nasa ating line mga kabomb, ang Regional Director po ng DSWD Region 2. Magandang umaga po sa inyo, RD. Welcome dito sa ating pong palatuntunan nito. Bumati po muna kayo sa lahat po ng mga listeners and viewers po natin, RD. Yes, magandang umaga sa ating mga tagapakinig at of course ang buong pwersa ng Bombo Radio Kawayan. Well, RD Lucia Alan, maraming salamat po na sa inyo pong oras kayo dito sa ring palatuntunan. Pero makikumusta ho kami ma'am, kaugnay dito nga po sa ginagawang paghahanda din ng inyo pong ahensya, kaugnay po dito po sa posibleng epekto po ng bagyong si Juan po, RD. Yes, salamat sa pagkakataon na makapagbigay po kami ng update tungkol sa ating paghahanda nitong parating na Super Typhoon Juan, no? So sa hanay po ng DSWD, tayo po ay handa at sa ngayon po ay meron tayong sufficient stockpile, no? Both food and non-food items. Sa ngayon po, meron po kaming food items, yung merong yung nakalagay doon sa isang box na 6 na kilo ng ng vacuum pack na rice, 4 na 14 of corned beef, 14 of tuna flakes with oil, tapos merong 2 tins of sardines, tapos merong 5 pakete ng Chocomalt at 5 pakete ng 3-in-1 coffee. So yun yung laman ng isang family pack ng food items natin. So in totality, meron tayong 147,855 na nandun na sa ating mga preposition goods sa bawat LGU, kasama din yung nandun sa mga stockpile natin sa mga warehouses natin sa buong region. Ito ay nakakahalaga ng 90,549,812. Doon naman sa non-food items natin, meron tayong total na 61,278,000. So ito ay kasama din yung standby funds natin na 3 million. So meron tayong total assets na 154,824,629. No? So yung non-food items natin, kasama ito yung hygiene kit, meron tayong family kit, kitchen utensils, at family kit. No? So ito yung pwedeng ipamimigay natin, especially sa mga families na nandun sa evacuation centers, na kung saan kung wala silang dadalang mga gamit, ay pwede nating ipamigay ito. No? So doon sa mga, especially sa mga coastal areas natin, ito yung medyo mahirap, no? Pero nasanay na rin tayo, kaya diyan sa may Dibilacan, merong tayong naka-preposition goods na 2,291. Sa may Makunakon, 1,353. Sa may Dinapige, 1,599. At sa may Kalayan, dito sa, yan yung talagang, pwedeng tumbukin ng Super Typhoon. So, meron tayong 3,917. At sa Batanes naman, halos times 2 yung ating, natin doon, yung preposition goods natin. Kasi ang total households nila doon, families, ay 7,000 plus. So, dinoble na natin. So, meron tayong 14,000 na family, food items, no? Family food packs na nakahanda doon. At kung sakasakaling dahil Super Typhoon ito, inaasahan natin talagang malaki ang masasakupan nitong Super Typhoon na ito at mas marami yung estimates natin na mga na maapektuhan ng Super Typhoon na ito. Kaya nakahanda naman ng DSWD Central Office na dadagdagan kung sakasakaling kinakailangan. Oo. So, eto po, RD, meron po ba kayong pagtaya doon po sa mga binabanggit nyo pong mga areas, especially doon po sa mga areas na po pwede pong maapektuhan sa atin? Yung
pagtaya po ninyo kung ilan, gaano karami yung posible pong maapektuhan ng mga kababayan po natin, RD? Sa ngayon, wala akong yung mga tawag Mm-mm. nito. Yung pwedeng maano natin, it could be the whole population. Yes. Oo, kasi super typhoon ito, gagaya ng Kalayan. Mm-mm. No? Yung Kalayan ay yung nagdaang bagyo, talagang devastated ang Kalayan. So, we're expecting na halos lahat ng population ay maapektuhan dito. Mm-mm. And Especially sa mga yes po. coastal areas natin. Mm-mm. And with this po, RD, kasi alam ho natin na sunod-sunod yung nga pong mga calamities dito ho sa atin pong bansa. Pero dito po sa part po ng DSW region to, sapat pa naman yung nga pong manpower para doon po sa repacking ito nga pong mga ipapamahagi po ng mga tulong sa atin pong mga kababayan po, RD? Yung sistema na po natin ngayon ay ready na po, naka-box na siya. Mm-mm. So, hindi na tayo kailangang mag-repack. Mm-mm. Kasi lahat ng natin is centralized na po, galing lahat ng central office. So, ready na po. Ang lang is yung immediate na pamimigay. Mm-mm. So, wala nang problema. But just in case po na talagang malawakan itong epekto ng super typhoon na ito, ay meron naman tayong standby funds na 3 million at pwedeng i-replenish kaagad yun. Siguro localized purchase na yung gagawin natin dito kung sakasakali man. Okay. Well, RD, bibigay ko po itong pagkakataon po na ito sa inyo para mag-iwan po ng mensahe. Siyempre, yung mga pagpapaalala po ninyo dyan po sa DSWD Region 2. Kaugnay nga po dahil ito buong lambak po ng Cagayan na ka-anticipate dito po sa posibleng epekto po nito nga pong Super Typhoon Uwan. RD, please guide po, ma'am. Yes po, dahil kailangan po talagang maghanda tayo dito sa super typhoon na darating Uwan. At ito ay sinasabi nating whole of the nation approach Hindi lang gobyerno, hindi lang mga civil society organization, talagang kailangan yung tulong-tulong. At especially itong mga the whole of population natin, no? Kailangan din nilang paghandaan ito. So may mga advisory nanggagaling sa MDRRMO, yan sa local, barangay, sa munisipyo, sa probinsya, ay kailangan po natin sundin. Kung kailangan pong mag-evacuate, mag-preemptive evacuation, ay yun po yung kinakailangan, yun po yung nararapat. Dahil napakahalaga po ng buhay, no? Kung sasabihin ng LGU na kailangang lumikas, kailangan lumikas, especially doon sa mga disaster-prone na areas natin, yung mga flood-prone areas, yung mga flood-prone, landslide-prone areas, ay kailangan po tayong lumikas para mas ligtas po tayo sa anumang sakuna. Okay. With that po, RD, maraming salamat po, ma'am, sa inyo pong oras. Muli magandang araw at mag-ingat po kayo lagi, RD. Thank you.